Hi guys, welcome back to my channel. This is Jimmy the Spider. Guys, magbigay tayo ng reaction video doon sa nangyari kay Tatay Digong. Which is for me guys is kawawa siya ngayon. What I mean guys, kawawa because i-just lang natin na ignore natin yung situation na dati siyang presidente ng ating bansa. Okay, just isipin natin siya na as an ordinary Filipino citizen na nakakulong ngayon sa The Hague, sa Netherlands. So, bakit ko siya nasabing kawawa guys is kung titingnan natin yung situation niya ngayon is yung edad niya ngayon is nasa 80 years old na siya, di ba? Mag-birthday na siya ngayong March, this month, March. So, kung isipin natin guys, bilang sa Filipino citizen, kung tingnan natin talaga siya is matanda na siya na nakakulong. Although, maganda yung kulungan ngayon. Maganda yung kulungan sa The Hague, which is, sabi nga nila, Mala Hotel. At the same time is 24/7 din siya binabantayan ng may mga nurses din siya saka doktor na nagmo-monitor sa kanyang health condition. But for me guys, as a Filipino citizen, bilang isang matanda na nakakulong, is kawawa talaga siya. As base doon, hindi natin alam guys kung kakayanin niya talaga yung habang panahon na paglilitis dyan sa ICC. Alam naman natin guys, marami nagsasabi na matagal talaga yan, baka abutin ng 6 years, 8 years, 4 years, or baka abutin pa ng 10 years ang paglilitis dyan sa ICC sa Netherlands. But I'm hoping guys na mas mapabilis yung tawag doon, yung case niya, yung kaso niya, madesisyonan na agad. Kung ako lang masusunod guys, dapat within a year guys, madesisyonan na agad kung ano ba talaga, guilty ba siya o not guilty doon sa kaso na hinain sa kanya, yung against humanity. Alam naman natin guys kung sino nag-file ng kaso sa kanya, di ba? At saka alam din naman natin, nakikita din naman natin sa mga news, yung mga nag-file ng kaso talaga, which is, alam din natin guys yung mga biktima ng EJK na, yun nga, yung dahilan kung bakit may kaso si Tatay Digong ngayon dyan sa ICC. So, ang hirap ng situation niya ngayon. Although sinasabi nga ng guys na ni Tatay Digong na kayang-kaya niya, kumbaga okay naman yung kalagayan niya doon. But sa ngayon okay yung kalagayan niya, but in the long run guys, habang tumatagal yon, mas mahirap sa kanya. Bakit guys? Although maganda yung mga facilities, yung kulungan, sabi nga nila si Mala Hotel yung kulungan, but habang tumatagal guys, hindi kasama yung mahal sa buhay. Hindi kasama, hindi nakikita yung mga apo mo, grandchildren. At the same time, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga anak mo, yung asawa mo. Ma-homesick ka talaga guys Mga OFW nga na malalakas, di ba, na-homesick na sila na hindi kasama yung mahal sa buhay. Yung pa kaya guys, matanda na siya, 80 years old. So, alam natin yung ngayon sasabihin niya kaya niya, okay naman siya, wala naman siyang problema. Binabantay din naman siya ng mga doctors at saka yung mga nurses niya. At the same time, habang tumatagal kasi yung kaso guys, hindi naman malayo kasi guys, outside the Philippines kasi natin. Okay lang sana kung yung kaso niya is nasa Davao lang. Mapupuntan siya ng mga apo niya, yung mga mahal niya sa buhay. Dito kailangan kasi ng visa. Pumunta ka ng Netherlands, kailangan mo ng visa. Hindi automatic na tawag doon na pwede ka pumunta agad kahit wala kang visa, okay lang. So, hindi guys, dumadaan pa rin sa process. May due process yung pagdadaanan. So, in terms of due process pala, yung mga tawag doon, yung mga nag-file ng kaso sa kanya, especially yung mga victim ng EJK, sinasabi nila na mas mabuti nga si Tatay Digong ngayon, yung former president natin na si Rodrigo Roa Duterte na dumadaan sa due process. Unlike yung time talaga nila nung kasagsagan ng drug war ni Tatay Digong, lahat na lang, wala talagang due process na pinagdaanan nila. Kumaga, yung mga mahal sa buhay daw nila, pinagpapatay na lang ng walang due process. Pinalabas lang na nanlaban. So, ngayon, maganda yung kay Tatay Digong kasi dumadaan sa due process. At saka,
mayroon siyang time para magpaliwanag, ipaglaban, depensa ng kanyang sarili, humanap ng magagaling na abogado na accredited ng ICC. So, malaki yung chance na may paglaban niya ng parehas yung kaso ni Tatay Digong. Kasi nga lang, yung sa akin naman dito, kaya sinasabi ko siya na kawawa dahil matanda na talaga siya na para labanan ang kaso na to. Hindi natin alam guys, for the rest of his life, baka naman yan, nandun lang siya sa Netherlands, sa The Hague, hindi sila talaga siya makalabas dahil sa edad niya. So mahirap yung, although binabantayan siya ng mga doctors, gaya ng sabi ko kanina, but ang problema dito guys, yung hindi mo kasama yung mga mahal mo sa buhay. Homesick ka talaga, mag-iisip ka, wala kang katabi matulog. Although may nagbabantay sa kanya, pero mas okay pa rin pag mahal mo sa buhay yung nagbabantay sa'yo, di ba? Compared naman dun sa ano. Kasi kung araw-araw mo sila nakikita, nakakalaro mo yung mga apo mo, yung grandchildren mo, masaya ka eh. At least kahit papaano, lumalakas yung ano mo, lumalakas yung health condition mo. Pero dito guys, siyempre mag-iisip ka, kasama na yun. Baka mamaya magka-anxiety ka. Nakita din naman natin guys yung unang paglabas niya sa ICC, di ba? Yung paano siya magsalita nung nasa Pilipinas pa siya, ang tapang-tapang niya talaga na harapin niya lahat ng anumang kaso ang ihain niya. Kumaga, nagmumura pa siya. Sobrang ngayon guys, iba yung condition niya talaga ngayon. Parang kung nakita mo yung interview talaga ni Tatay Digong nung unang pagharap niya sa ICC, sobrang lamya niya, malambot siya. Parang makikita mo sa kanyang mga mata, malungkot siya. So doon pa lang, but of course sinasabi niya na tawag doon na okay lang siya. But for me guys, based on my observation, my opinion, opinion ko lang naman to guys, although marami din ang magsasabi dyan na yun nga, especially yung mga kaaway niya talaga sa politika, yung mga kumakalaban kay Tatay Digong or yung mga biktima ng EJK, sasabi nila, umaarte lang yan. Okay? Pero sa akin guys, opinion ko lang din naman to. Nakikita ko sa itsura guys, as an ordinary citizen lang, isipin ko lang siya as an ordinary citizen na Pilipino, yun is nakikita ko sa kanyang mukha na matanda na talaga siya para pagdaanan ng ganitong kaso na sa tingin natin is magtatagal. But I'm just hoping talaga na mapabilis yung kaso, hindi yung matagal. Kasi habang tumatagal, habang mahihirapan talaga si Tatay Digong, baka mamaya, mas ma-okay na rin. Kasi ayoko rin nangyari kay former Senator Laila de Lima na ang tagal-tagal na nakakulong, hindi pa maganda yung kulong dito sa tingin ko. Although, ano siya, tawag doon, but after how many years, inabot niya, nakakulong siya, pero nalaman pala not guilty pala siya, wala pala siyang kasalanan. So, sana, mas mapibilis, sana within 1 year or 2 years, matapos na agad yung kaso ni Tatay Digong dyan sa ICC. At saka na-desisyonan agad, either guilty siya or not guilty. But, sabi naman niya, according kay na sinabi ni VP Sara na okay lang naman si Tatay Digong, ipinapasa Diyos na lang niya yung kahit anong maging outcome ng kanyang kaso dyan sa ICC, International Criminal Court. Right? So, ayun guys, just ano ko lang to, disclaimer lang, opinion ko lang to. Okay, magkakaiba tayo ng opinion, but for me guys, base ko dito is bilang isang, hindi ko siya tinitingnan as an former president, tinitingnan ko siya as an ordinary Filipino citizen na nakikita ko na nakakulong, na matanda na siya. So, dyan sa ICC sa The Hague, no, para sa akin, for me guys, opinion ko lang din naman to, kawawa talaga si Tatay Digong para pinagdadaanan niya yung ganitong kaso. Na sa tingin natin, sa tingin ng mga ibang expert na tatagal talaga yung kaso. Medyo malabo daw kasi mabigyan siya ng interim release na for pansamantala makalaya siya dyan sa ICC. Sabi nila guys, hindi, of course, kanya-kanya silang opinion. Possible din na mali din yung opinion nila. Actually, magagaling naman yung counsel talaga ni Duterte, so the former President Duterte. Antabayan nila natin yung mangyayari guys, but I'm just hoping talaga guys na mas mapabilis yung kaso niya, madesisyonan agad, guilty man siya or not guilty.
And whatever mo kung ano maging outcome, gaya ng sabi ni Tatay Digong na pinapasa Diyos na lang niya, tanggapin na lang natin kung ano magiging result ng kaso ni Tatay Digong dyan sa ICC. Alright? So, yun lang guys ang aking opinion for today, and I'm hoping na sana maging malampasan niya yung kaso na to dyan sa ICC. So, yun lang sa guys. Salamat for watching this video, and see you next time. Bye-bye.